Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you this morning. We enter into the most holy place by the blood of the Lamb that was shed on the Calvary for us. Holy Spirit, guide us, Lord, ngayong umaga sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso at kaisipan. Bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan, at kaunawaan sa iyo pong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God, sa paghayag ng iyong salita sa umagang ito, maparangalan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa amin. Hallelujah. Lord, takpan mo kami ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, na walang anumang gawa ng kaaway, ng dyablo, ng kadiliman, ng makapasok rito, makapandaya sa aming lahat, Lord. Maging sa mga nakikinig via live stream and sa replay sa YouTube. Lord, we pray na Ikaw, O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang mabigay sa amin ng katalinuhan, karunungan at kaunawaan sa umagang ito. By the blood of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. For it is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We bless your name. We worship you. Hallelujah. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So our topic po ngayong umaga ay tungkol pa rin po tayo sa end times. So our topic, title of my preaching today is The Day of the Lord and Our Gathering Together with Him. Okay? The Day of the Lord and Our Gathering Together with Him. These are two separate events. The coming of the Lord or the day of the Lord and our gathering together with Him. Sa Tagalog, yung pagtitipon natin sa Kanya, sa kalangitan. Sabi po ng Biblia sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 1 hanggang verse 10, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon natin sa Kanya. Okay? In-underline ko po yung magkaibang event po na yan. Iba po yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, it's the day of the Lord, at iba naman yung pagtitipon natin sa Kanya. Okay? I want to instill that in our minds. Iba yung day of the Lord, sa English kasi day of the Lord yan. Iba yung araw ng pagbabalik ng Panginoon at iba yung pagtitipon natin sa Kanya. Naintindihan po ba? Sabi ni Pablo, hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon o malapit nang bumalik ang Panginoon. Bakit po kami nagdi-discuss o nagpe-preach about the end times? Because we want you to know what will happen in these end times. Kailangan alam po natin bilang mga anak ng Diyos kung ano yung timeline, kung nasaan tayo ngayon. Last week, binasa po natin yung sa Lucas chapter 21 or Matthew chapter 24. Nasabi doon, you will hear of wars and rumors of wars. Pero sabi niya, huwag kayong mabahala pagkat hindi pa yun ang wakas. Ibig sabihin, yung kainitan ng gera sa Israel, hindi pa po ito yung season na babalik na si Lord. Kasi andyan dyan eh. Ang sabi, hindi pa yun ang wakas, ang linaw-linaw sa Bible. Hindi pa ito yung wakas. Ito daw ay pasimula pa lamang. Kailan ba darating si Lord? Pag binasa niyo yung Matthew chapter 24, Luke chapter 17, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot, karaniwang buhay. Normal na nabubuhay yung tao, tapos biglang dumating si Lord. Wala kasi nakakaalam. Yung day of the Lord, nobody knows. Pero may mga signs. Naintindihan po ba? So yung nangyayari sa Israel is one of the sign. Kaya pag nakikita niyo Israel may guerra, dapat naghahanda tayo. Mas lalo tayo naghahanda. Yung iba pa banjing-banjing eh. Ayaw magseryoso. Okay? Sabi ni Pablo, huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Kita niyo yun? Nagsasabi pa sila na sinabi sa akin ni Lord, thus says the Lord. Ito yung mga nagpa-prophesy sa TikTok, sa YouTube, Instagram, Facebook. Mga nagpa-prophesy, kunwari. Sabi nila, pinakita sa akin ni Lord na October 24, rapture na. Sino nagsabi sa'yo? Sabi ng Bible ito. Sino mas paniniwalaan ko? Yung sinabi mo, yung sinabi nito. Hello? Ang
Ang sabi ni Apostol Juan, test every spirits. Huwag kayong maniwala agad kasi sinabi ng isang tao, thus says the Lord, sinabi sa akin ng Panginoon ito. Test this, test the prophecies with this. Kaya mga kapatid, kaya ako pinadadala sa inyo yung Bible ninyo para sabay-sabay nating pag-aralin yung nakasulat dito. Amen po ba? Ako po, araw-araw ko dala Bible ko saan ako magpunta. Kung hindi ko man dala yung physical Bible ko, yung cellphone ko, dala-dala ko. Para anytime na kailangan ko ng backing of scriptures, meron ako mabubuklat. Amen. Dalhin niyo po araw-araw Bible ninyo. Kaya meron tayong ginagawang Bible school sa itong Tuesday, inopen namin last Tuesday, para ma-equip po lahat ng mananampalataya. Actually, ito pa yung open sa lahat, hindi lang ito pang leaders. I want to equip all of us, okay, during these end times. Kasi kailangan wise tayo ngayong panahon na to. Okay? Puno tayo ng wisdom from the Word of God. So, every Tuesday po yun, 7:30 p.m. sharp, we will start. Kung gusto nyo po ma-attend, just come. Magdala kayo ng notebook, ballpen, at saka notebook. Okay? Bible, ballpen, notebook. Punta po kayo sa Martes. Okay? Open po sa lahat ito. Kung gusto nyo pong pumunta kung may interesado kayo pumunta, register na po kayo dito para alam namin, yung expected namin na pupunta sa Tuesday. Kasi last Tuesday, at 12 tayo. Tama? 12 po kami noong Tuesday. So kung gusto nyo pang umabol, register kayo sa ushering. Ushering, handa kayo ng form, ha? Okay, thank you. So, tuloy tayo. Huwag kayong maniwala. Kahit sabihin pa nilang, sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan. Okay, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Okay, tingnan niyo po maigi yan, ha. Hindi pa babalik si Lord hanggat hindi pa daw nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Maghihimagsik ang tao sa Diyos, lalabanan ng tao ang Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, hindi ikaw yun. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Okay? Ganito yan. Paano mo malalaman na hindi ka kasama dun sa lalaban sa Diyos pagdating yan? Paano mo malalaman? Sige nga. Paano mo malaman? Kapag hindi mo inaaway yung katabi mo. Kasi sabi ng Bible, paano nyo sasabihin na mahal nyo ako, hindi nyo ako nakikita? Ay yung kapatid nyong katabi ninyo, nakikita ninyo, hindi nyo kayang mahalin. Eh kung yung katabi mo nga, lagi mo inaaway eh. Amen. Kung gusto mo maging handa sa pagbabalik ni Lord, mahalin mo yung katabi mo. Mahalin mo yung kapwa mo kahit minsan hindi yan kaibig-ibig. Hello? Sabi mo sa katabi mo, bago ka na, baby. Para makapunta tayo sa langit. Okay, tuloy tayo. At hindi pa dumarating ang masamang tao, the man of lawlessness sa English or the Antichrist, hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Okay, tingnan niyo po itong dalawang bagay na to, ha. Hindi darating si Lord hanggat hindi pa nagsisimula yung paghimagsik ng tao at yung masamang tao, the Antichrist. Okay. Lumabas na ba si Antichrist? Lumabas na ba si Antichrist? Wala pa. Pero nasa isip na ng ibang mga tao na maghimagsik sa Diyos. Naintindihan po ninyo? May mga tao ng ganyan ng isip. Tingnan nyo, ha. Tuloy tayo sa pagbasa. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao. Lahat ng Diyos na tinuturing ng mga tao, aawayin daw niya. Hindi lang si Yahweh, pati si Buddha, lahat ng Diyos. Okay, lahat ng Diyos. Kakalabanin niya at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Okay? Okay? Malinaw po ba?
Mabilis ba? Mabilis daw. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos. Tanungin ko kayo, alam niyo po ba yung nangyayari sa Israel ngayon? Alam niyo po ba? They have the schematics of the third temple. Ano yung schematics, pastor? Yung blueprint. May plano na po sila na simulan yung third temple. Sa third temple, uupo si Antichrist. Okay? And last year, merong 5 pulang baka na dinala sa Israel. Yung red heifers, okay? Yung red heifers in the Old Testament, yan yung pinapatay, ginagawang sacrifice dun sa altar, dun sa tabernacle ni Moises. Because they are preparing for that animal sacrifice. Kasi malapit nang itayo yung third temple. Sabi mo sa katabi mo, malapit na nang dumating si Lord. Pero hindi natin alam yung eksaktong araw kung kailan. Kasi hindi natin alam kung bago ba siya umupo si Antikristo o pagkatapos umupo ni Antikristo, yung rapture o yung pagdating ni Lord. Kailangan, every day, you are ready. Amen. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito nang kasama nyo pa ako riyan? Alam nyo ang pumipigil sa pagpapakita niya. O, lingunin mo yung katabi mo. Alam mo ba? Alam mo ba kung ano yung pumipigil sa pagpapakita ni Antichrist? Alam mo ba? O, pag sa pag-aaral natin, malalaman nyo kung ano yung pumipigil sa kanya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito. At mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ito yung Antichrist hindi pa daw magpapakita kasi may pumipigil pa eh. Mananatiling lihim daw, mananatiling palihim yung pagkilos nitong Antikristo na ito hanggat hindi pa umaalis yung pumipigil sa pagpapakita niya. Okay, ihahayag siya, okay, makikilala si Antichrist kapag inalis na ang pumipigil. Okay, tanungin mo ulit yung katabi mo, alam mo ba kung anong pumipigil? Ang pumipigil sa pagpapakita ni Antichrist ay ikaw. Ang banal na espiritu na nasa iyo, na nasa church ngayon. Amen? Pag wala na ang Holy Spirit, sige, basahin muna natin Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. Ganun kamakapangyarihan si Lord. Isang ihip lang. Patay na agad si Antichrist. Nasa Revelation yon. Ihahayag ang taong masama, the Antichrist, na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilin lang na himala. Okay, nakalilin lang na himala. Kaya nga magbasa kayo ng Bible para hindi kayo malinlang. Kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Okay, just a thought. Sa propesiya po ni Daniel sa chapter 12, bago dumating si Lord, sabi doon, knowledge will increase. Okay? Knowledge will increase. Tingnan nyo po ngayon sobrang talino na hindi lang ng tao, kundi ng AI. Kaya niya nang paandarin yung sasakyan ng tao. Kahit matulog na yung tao doon sa loob ng sasakyan. Kaya niya na maglinis ng bahay mo kahit wala ka sa bahay mo. Tama? Tama? Kaya niya magbantay ng bahay mo kahit wala ka doon. Mayroon ng robot na aso eh. Di ba? May robot na basketball player. May robot na girlfriend, boyfriend. Hello? Hello? And the more humans use AI, the more the AI knows about the human. Naunawaan po ba ninyo? The more you use your gadgets, kasi po yung gadget po natin, syempre, meron niyang database. Okay?
Tingnan nyo ha, minsan nag-uusap kami mag-asawa. Ano yung pinag-uusapan natin nun? Ayun, English Proficiency Training. Nag-uusap lang kami, parang gusto namin mag-training kung paano yung mag-articulate ng speech. Okay, mga ganyan. Pinag-uusapan namin tapos nandiyan yung cellphone. Okay? Maya-maya, pag-scroll ko namin ng Facebook, training for English Proficiency. Ang talino ng cellphone, nakikinig sa mga usapan natin. Hello? Okay, naintindihan niyo po ba? Yung mga, kaya nga ang tawag dyan is smartphone. Okay? I believe Satan, the Antichrist, will use technology. Okay? Kasi magiging matalino siya sobra. Next week, i-discuss ko yan. Okay? Kasi nasa end times naman tayo. Next week. Okay, gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalagan at kamangamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil, tingnan niyo po ito mga kapatid mapapahamak sila dahil, ito lang, ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan. Meron bang value sa inyo to? Do you value the Word of God? Kung ayaw po ninyong mapahamak gaya ng sinasabi rito, pahalagahan niyo po yung salita ng Diyos. You read it day and night. Not just read it, you meditate it day and night. Di ba pinakabisado ko yan sa klase natin? Joshua 1 verse 8. This book of the law, okay, shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Okay? That you may observe to do all things that is written in it, so that you will have good success and prosper. Amen? Huwag ninyong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan nyo iyan, araw at gabi, upang sa gayon, magawa ninyo ang lahat ng nakasulat diyan. Tama? Kaya ako po kayo pinababasa ng Bible para kayo mismo magawa nyo yung sinasabi ng Bible. Hindi lang kami, hindi lang ako na pastor. Amen po ba? Kaya pahalagahan natin yung katotohanan. Na ano daw? Katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Alam nyo po, para hindi madaya yung isip ninyo, punuin nyo ng Word of God. Amen? Ang sabi ni Juan dun sa John chapter 8, verse 32 ba yun? 38. And you will know the truth, and the truth will set you free. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Okay. Ang pumipigil sa pagpapakita ng Antikristo ay ang banal na espiritu na nasa mga mananampalataya. Kaya hindi pa nagpapakita si Antichrist because the Holy Spirit is still here. The Holy Spirit is still in you. Okay. Papasok na tayo dito sa gathering together. Okay, yung binasa natin kanina, pagtitipon natin sa Kanya. Ano po ba ito? Our gathering together to Jesus is the rapture. Sabihin nyo nga po, rapture. Sabihin nyo, rapture. Pastor, mayroon po bang mabasang rapture sa Bible? Sasabihin ko sa inyo, wala. Pero yung concept nandiyan dyan. Ang rapture po nanggaling sa Greek word na harpazo. Harpazo. Na tinranslate naman sa Latin na rapturo. Na dyan po kinuha yung term na rapture. Ang ibig sabihin ng rapture, harpazo, rapturo, ito yung caught up o kukunin ka. Pagtitipon natin sa Kanya. Yan po yung rapture na binasa natin kanina. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Okay? Pagtitipon natin sa Kanya. Okay, basahin po natin sa 1 Corinto chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Hindi daw lahat ay mamamatay. Okay? Pero tayo daw lahat na mananampalataya, kasi ang kausap dito ni Pablo ay mga mananampalataya.
Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap. Sa isang kisap mata. Less than a second. Sabi diyan, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. At sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayong mga buhay pa. Okay? Tayong mga buhay pa. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang buhay yan? Tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Naunawaan po? Naunawaan po ba? Salamat sa 5 nakakaunawa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Buhay pa ba yan? Mukha bang buhay yan? Tayong mga buhay pa, sa atin, sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Amen. Amen. Tayong mga buhay pa. Pag tumunog daw yung trumpeta, sa isang kisap mata, sa isang iglap, babaguhin daw tayo. Amen. Ibig sabihin, ito po lang hindi mo alam kung kailan tutunog yung trumpeta. Hindi yun mag-warning, hindi yan magsasabi si Lord, oy, malapit ko nang i-blow yung trumpet. Handa ka na. No. If you will read your Bible in the Gospels, sinabihan niya merong parables doon ng faithful and evil servant. Yung faithful servant, matyaga, nag-aantay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Pero yung evil servant, sabi niya, tagal naman bumalik. Magliwaliw nga muna ako rito. Maglaro-laro nga muna ako rito. At sabi doon, darating yung Panginoon niya na hindi niya nalalaman. Tapos magpupumilit siyang pumasok, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po ako. Sabi, sisilip yung Panginoon sa pintuan. Sino ka? Hindi kita kilala. Naunawaan po ninyo? Because hindi siya naghanda. Hindi siya naging intimate kay Lord. Akala niya, matagal pa dumating si Lord. Okay? Wala pong warning kung kailan darating si Lord. Kaya po, mga kapatid, dapat araw-araw. Sabi dun sa Lucas chapter 21, verse 36. Lucas chapter 21, verse 36. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Babasahin ko po sa inyo ha. 1, 2, 3. Pakibasa po. Kaya, maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi. Tingnan nyo po ha. Maging handa kayo sa kailan? Tuwing linggo lang? O tuwing Sabado kasi mag-church ka kinabukasan? O kaya tuwing Wednesday ng hapon kasi may prayer meeting ng gabi? Kailan daw dapat maging handa? Paano ka magiging handa? Ayan na palagi kayong manalangin. Sabi mo sa katabi mo, palagi kang manalangin. Palagi. Palaging basahin ang Bible. Amen. Amen. Next week, marami pa tayong matututunan tungkol sa end times. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, makasama ka sa rapture. Kasi hindi pwedeng iwanan ng Diyos ang church na wala Holy Spirit. Naunawaan po ba ninyo? So ang Holy Spirit po na nasa inyo, isasama niya. Kasi siya yung pumipigil eh. Ang Holy Spirit ang pumipigil sa pagpapakita ni Antichrist. Okay. After the rapture, ito na. After nakunin yung church,
After nakunin yung mga mananampalataya na nasa kanila ang Holy Spirit, kasi hindi po lahat na nakaupo sa church, puspos ng Espiritu Santo. Di ba binasa ko last week sa inyo, mayroong dalawang babae sa gilingan, yung isa kukunin, yung isa maiwan. Mayroong dalawang lalaki sa bukid, yung isa kukunin, yung isa maiiwan. Sino ka doon? After the rapture, the Antichrist or the beast, the revelation, and the false prophet will be revealed. And the mark of the beast will be implemented. Ano po yung mark of the beast? Yan yung tatak na ilalagay daw sa kanang kamay at sa noo. Okay? Tatak po yan sa kamay at sa noo. Hindi po natin alam kung ano yon. Kasi wala naman sinabi sa Bible, basta tatak siya sa kanang kamay at sa noo. Naunawaan po ba? Malinaw po ba? So hindi yan yung kung ano yung iniisip ng maraming tao. Pahayag, Revelation chapter 19 verse 11 to 14. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ng langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sino po ito? Si Jesus. Nakita daw ni Juan after the Great Tribulation. Kasi after the Great Tribulation, pag binasa niyo po Revelations 4 hanggang 18, yan na po yung Great Tribulation. Sabi niya, pagkatapos nakita kong nabuksan ng langit, tapos nakita daw si Jesus. Hindi lang si Jesus yung nakita niya. Ang sabi diyan, sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Sabihin niyo nga po, sundalong mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Pahayag 19 verse 19. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo. Ito na, tingnan nyo ha. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Antichrist at yung mga tao maghihimagsik laban sa Diyos. Ito na. Nakita ko ang halimaw, the beast or the Antichrist, at ang mga hari sa mundo, kasama ang kanilang mga kawal. Anong gagawin? Nagtipon sila upang labanan ng nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Nakikita nyo na po ba, mga kapatid? Nakikita nyo po ba? Nung inalis yung Holy Spirit kasama yung church, nagpakita si Antichrist, magpaplano sila labanan ng Diyos kasi alam nilang babalik si Lord dito. Makikipagdigma sila kay Lord. Kasama yung mga sundalo sa langit. Sino po ba, pastor, yung mga sundalo sa langit? Siguro mga anghel yun, pastor. Kasi yan ang isip eh. Okay? Zechariah, Old Testament to ha. Then the Lord will go forth and fight against those nations as He fights in the day of battle. And in that day, ito na yung coming, ito na yung the day na binasa natin sa 2 Thessalonians chapter 1, chapter 2 verse 1. Yung araw ng Panginoon. In that day, His feet, His physical feet will stand on the Mount of Olives. Naunawaan po ba ninyo? Bago umakyat si Jesucristo sa langit, nanalangin siya doon sa Mount of Olives. When He comes down, He will stand at the Mount of Olives. Naintindihan po ninyo? Hindi po siya babalik dito sa Pilipinas. Hindi siya nasa Davao. Pabalik pa lang siya. Which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two. Mahahati daw yung bundok ng Olibo sa dalawa from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Then you shall flee through my mountain valley, for the mountain valley shall reach to Azal. Yes, you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Okay, thus the Lord my come will come. The Lord your God will come. And all, and all the saints with Him.
Sino yung mga sundalo sa langit na babalik dito? Ay, ulitin ko sa simula. Sino yung mga sundalo sa langit na kasama ni Lord pagbalik dito? Sino yung saints? Sino yung saints? Yung mga na-rapture. Hello? At mawi-witness natin yung sinabi ni Pablo na isang ihip lang papatayin daw si Antichrist saka yung false prophet. Hello? Hello? Thus the Lord my God will come and all the saints. All those who belong, yung masasama dun sa rapture. Naunawaan po ba ninyo? Okay. Hebrews chapter 9 verse 28. Nung unang dumating si Lord dito sa lupa, He came as a lamb. But when He comes the second time, He will come as a lion to judge the living and the dead. Amen. Di ba yung kanta natin? Our God is the Lion of Judah. Our God is the Lamb that was slain. Sa first coming niya, sa Zechariah, nakaprophesy din po roon. Behold your king, lowly and humble, riding on a donkey. Pagdating ng Zechariah chapter 14, behold your king. Ito na siya. The Lord might come. The Lord thy God will come. And all the saints. Anong sabi dito sa Zechariah 14? The Lord will go forth and fight against those nations. Pagbalik po ni Jesus dito, hindi na siya magliligtas ng tao. Ano po ninyo? Hebrews chapter 9:28. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. Hindi na po siya babalik dito at second time para patawarin ulit yung kasalanan natin o humingi tayo ng tawad. No. Muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Naghihintay sa Kanya. Naghihintay sa Kanya. Hindi tayo nag-aantay sa paglabas ni Antichrist. Nag-aantay tayo sa pagbabalik ni Kristo. Amen. 1 John chapter 3 verse 2 to 3, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Kung umaasa po tayong lahat dito sa pangako ni Lord na babalik siya, He will rapture the church. Ang sabi ng Bible, kung may ganito kang pag-asa, dapat naghahanda ka. Amen? Tinutuwid mo yung buhay mo. Sumusunod ka sa Panginoong Hesukristo. 2 Peter chapter 3 verse 14, ito na po yung last verse na babasahin ko. 2 Peter chapter 3 verse 14, kaya nga mga minamahal, habang inaasahan nyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Habang hinihintay daw natin yung rapture, habang hinihintay ng mga tao ang pagdating ng Panginoon, sabi diyan, sikapin daw nating mamuhay ng mapayapa. Iwasan na natin yung mga pag-aaway-away, yung mga pagkabahabahagi, mga pagtatalo, yung mga debate. Hindi po tayo ginawa para dyan. Okay? Sabi dyan, malinis. Ibig sabihin ng malinis, umiiwas ka na sa kasalanan, umiiwas ka na sa tsismisan. Naunawaan po ba? Ang kasalanan po, hindi lang yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, o lahat yung kasalanan, pagdodroga, lahat po yung pambababae, panlalaki. Kasalanan yun. Pero kasalanan din po yung hindi mo inaalagaan yung templo ng Diyos. Inom ka ng inom ng soft drinks. Hindi ka kumakain ng gulay. Kasalanan din po yun. Hello? Kailangan malinis daw. Tapos sabi diyan, walang kapintasan sa paningin niya. Sa paningin niya. Mga kapatid, sabi ko sa paningin niya.
Okay? Hindi yung pag magkakasama lang tayo. Okay? Kailangan kahit hindi tayo magkakasama. Ginagawa nyo to. Ginagawa natin to. Mamuhay ng tama, mamuhay ng malinis. Walang kapintasan, mapuhay ng mapayapa. Amen? Paano po natin magagawa yan? No, magbabad tayo sa Word of God. Magbabad tayo sa prayer. Amen po ba? Hindi natin kayang gawin yan sa ating sarili lang eh. Naunawaan po ba? Hindi natin kayang gawin yan. Magagawa lang po yan ng Diyos sa atin. Amen? Si Lord ang makakagawa niyan sa atin. Kung nasa iyo Holy Spirit, tutulungan ka niya na mabuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan. Eh hindi mo magagawa yan kung hindi mo binabasa yung Bible at hindi ka nagpe-pray. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. Before pala, sige, upo muna kayo. Meron po akong, sorry. Nalimutan ko. Meron po akong ipapakitang video po sa inyo. Ito po ay, anong tawag dito? Hindi pa nangyayari to, pero mangyayari to. Okay, parang depiction siya na mangyayari na rapture. So, manood po tayo.
Ayan. Tanungin mo yung katabi mo, are you ready? Are you ready? Pabukas po ng ating lights. Okay? Hindi po namin kayo tinatakot. We are showing you this because nakasulat siya sa Bible. Okay? We want all of you, we want all of us to be ready. Kung anumang oras yan, hindi natin alam. But we need to be ready anytime. Naunawaan po ba? We need to be ready anytime. Hindi po ninyo, tinan nyo, naglalakad lang yung mga tao. Yung iba nasa airport, yung iba nasa school bus. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, babaguhin. Naintindihan po natin? Isang ganun lang yan, no? Kaya huwag kayong matakot sa mangyayari. Kasi kung may pag-asa kayo kay Kristo na ganun, maghahanda ka na ngayon. Kasi excited ka, Lord. It's a glorious day. Pero sa araw na yon, sa hindi handa, naku Lord, bakit ako naiwan? Sa may iwan, nakakatakot siya because they will suffer the great tribulation. Kung babasahin niyo yung Revelation, nako, nakakatakot talaga yung may iwan dito. Pupugutan ng ulo. Nandun sa Bible. Pero i-resurrect sila. Kasi pinanghawakan nila yung pananampalataya nila sa Lord. Naintindihan po ba? Ibig sabihin, sa araw ng rapture, may maiiwan na mananampalataya. Mayroong prophecy po sa Bible. Sa next ko na lang babasahin, sa next Sunday na lang. Sa pag-aaral po natin next Sunday. But I want us today, tayo pong lahat ay tumayo. I want all of us to get ready. Not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Tigilan na po natin yung paggawa ng New Year's resolution. Ang pag-uumpisa ng pagbabago ng buhay ay ngayon. Sa papanong paraan, isuko mo yung buhay mo kay Kristo. Ng totoo, ng buong buo. Amen. Amen.